Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-27 kabanata ng Mateo at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Tim. 'Ito po ay tungkol sa kamatayan ni Jesus. Tungkol po ito sa pagkakapako ni Jesus at sa kanyang muling pagkabuhay. Ito po ang pinakarurok ng planong pagliligtas ng Diyos para sa sanlibutan. Sa mga nakaraang libro ay nabanggit ang pagpapadala kay David at ang ilang mga propeta para sa kaligtasan ng mga pinili ng manghinirang na lipin ng Diyos. Ngunit dito sa kabanatang ito ay makikita natin ang kabutihan ng Diyos dahil sa kanyang pagpapadala kay Jesus. Dito nabanggit ang kung paano napahirapan si Jesus bago ang kanyang pagkakapako sa krus. Napakahirap ng naging kabayaran ni Jesus para sa kaligtasan ng lahat. Si Jesus ay nakaranas ng mga paghihirap habang nasa sanlibutan. Siya ay naparatangan ng mali, pagkatapos ay napahirapan ng lubha. Dito makikita po natin na mayroong mas mataas na pangitain o kaya plano para sa paghihirap ni Jesus. At ngayon nga po ay nangungusap ang kabanatang ito para sa atin na naghihirap din sa mga panahong ito. Now ay mag-focus tayo sa Diyos. Dahil siya man din ay naghirap ng sobra, ngunit magkaroon tayo ng pananampalataya upang tayo man din ay magamit niya ayon sa kanyang kalooban. Sinasabi po natin ng 2025 ay launch 2025.
At mababasa po natin dito kung paanong si Jesus ay ipinadala ng Diyos para sa kanyang kalooban. Si Jesus ay napako sa krus upang ating maging hari ng mga Hudyo at maging hari din nating mga Hentil. Unang bahagi ay mula verse 1 to 10. Ito po ay tungkol sa nangyari kay Judas. Anong uri ng tao si Judas? Ano ba ang nangyari kay Judas? Si Judas ay napakakomplikadong tao. Sa isang banda ay kanyang pinagtaksilan si Jesus, ngunit kalaunan ay nagsisi siya sa kanyang pagtataksil sa kanya. Nagtaksil si Judas kay Jesus dahil sa pera. Pinili niyang sundin ang mundo, kung kaya kanyang tinalikuran si Jesus. Sa verse 3, sabi po doon, nang makita ni Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya at isinuuli sa mga punong pari at mga pinunong bayan ang 30 pirasong pilak.
Ang seguridad ni Judas ay nakaayon lamang sa sitwasyon. Ngayon ay siyasatin po natin ang ating mga puso kung tayo din ba ay katulad niya. Maging ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay nakaayon lamang sa sitwasyon sa paligid nila ang kanilang pagdedesisyon. Maaring sa buhay po natin ay ganito rin po tayo. Tunay nga po bang ang pag-ibig at pagtitiwala natin ay nakatuon sa Diyos? O inaayon natin dito sa nangyayari sa mundo? Ang punto dito ay hindi ang pagtataksil ni Judas, bagkus ay kung nasaan nga ba ang seguridad niya. Tayo rin po, dapat po natin siyasatin ang ating puso kung nasaan ang ating focus, nasaan ang ating seguridad. Sunod ay verse 11 hanggang 44. Ngunit ito ay mahahati rin po natin sa dalawang bahagi. Sa verse 11 to 44, ito po ay tungkol sa paghihirap na naranasan ni Jesus. Makikita po natin dito ang pag-ibig at pagtitiwala gayong naghihirap. Si Jesus ay... Sa unang bahagi, si Jesus ay humarap sa pagtatanong. Pagkatapos ay hinatulan ng kamatayan. Ang paghahatol kay Jesus ay nangyari sa harap ni Pilato. Pagkatapos ay humarap din sa mga kataas-taasang pinuno ng mga Hudyo. Sa verse 11 hanggang 14, maraming naging tanong si Pilato bilang gobernador. Sabi dito, ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, ikaw na ang may sabi. Bakit binigyang diin dito kung siya nga ba ang hari ng mga Hudyo? Dahil ang pagsasabi na siya ang hari ng mga Hudyo ay isang mabigat na paratang. Ngunit ito ay maaaring maparusa, ang ganitong paratang ay maaaring makatanggap ng parusa ng kamatayan.
Sa verse 14, sinabi doon na hindi umimik si Jesus matapos muling tanungin ni Pilato kung kaya nagtaka din ang gobernador. Makikita natin dito na sa pananahimik ni Jesus ay naroon ang kanyang pag-ibig at pananampalataya dahil alam niya na ang kanyang paghihirap ay ayon sa kalooban ng Diyos. Alam niya na ito ang nararapat niyang maranasan. Kung tayo po ay naghihirap, tayo din po ba ay magkakaroon ng ganitong uri ng seguridad? Ngunit hindi po tayo katulad ni Jesus. Si Jesus ay nabuhay ayon sa paraan na nagpapakita ng pag-ibig at pagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos ang magtatanggol sa Kanya. Naway magkaroon din po tayo ng ganitong uri ng seguridad sa Diyos. Kung tayo po ay nahihirapan sa mga panahong ito, maaaring hindi po tayo nauunawaan o kaya ay may hindi pagkakaunawaan sa ating mga kasama, sa ating mga kaibigan, naway maniwala po tayo sa pag-ibig na ibinibigay ng Diyos. Sampalatayanan po natin na ang Diyos ang siyang magbibigay hustisya para sa atin. Sa verse 27 hanggang 44, sa verse 27 hanggang 44, nakita po natin doon ang paghahanda kay Jesus sa kanyang paghahari. Sila ay
Sabi sa verse 29, kumuha sila ng sakang matinik, ginawa itong korona, ipinutong kay Jesus. Nabanggit din po dito na siya ay sinuotan ng balabal na matingkad na pula. At kung tutuusin ang ganitong uri ng matingkad na tela ay napakamahal. Pagkatapos ng gawin nila ito ay sa isang banda ay hinamak ng mga kawal si Jesus, ngunit ang kanilang mga ginawa ay tila paghahari din sa kanya. Ayon sa tradisyon ng mga Romano, sa maraming mga pagkakataon kung ang isang tao ay pinahirapan at pinalo ng mga material na kanilang ginamit, sila ay namamatay na mula sa mga palong iyon. Ngunit sa sitwasyon ni Jesus, siya ay hindi namatay, gayong nakatanggap siya ng maraming mga pagpapalo. At nang si Jesus nga ay bitbit na niya ang kanyang krus papunta sa Golgota, dumating sa pagkakataon na hindi na niya mabuhat ang kanyang krus, kung kaya mayroong tumulong sa kanya. Pagkatapos sa verse 34, sinabi doon na binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo, ngunit matikpan niya iyon ay hindi niya ito ininom. 35, nang maipako niya na siya sa krus, pinaghati-hatian ng mga kawal ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. Pagkatapos ay naupo sila upang siya ay bantayan. Dito makikita po natin ang pagsasakatuparan ng propesiya tungkol kay Jesus. Maraming mga taong nangahamak kay Jesus ay nagsasabi na kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bakit hindi ka bumaba mula riyan? Kung tutusin, si Jesus ay mayroong kapangyarihan na gawin iyon. Ngunit ang kanyang pananampalataya ay nasa Diyos at siya ay nagtitiwala sa kalooban ng Diyos para sa kanya. Sa verse 45 to 46, nabanggit doon na mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain.
Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani, nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Ito ay hindi linya na gawa-gawa lamang ni Jesus, bagkus ay makikita po natin sa ilang libro sa Lupang Tipan. Mababasa po natin ang mga katagang ito maging sa Psalm 22. Alam ni Jesus na ang Diyos na kanyang pinagkakatiwalaan ang siyang magliligtas sa kanya. At sa kanyang pagtitiwala sa kanya, hindi siya mapapahiya at hindi rin siya mahihiya. Ito din po ay may kinalaman sa Psalm 25 na atin pong tema sa taong ito, na ang mga taong magtitiwala sa Diyos ay hindi mapapahiya. At tayo po ay magpatuloy sa paniniwala sa Diyos sa pagtitiwala sa Kanya. Matapos ang kamatayan ni Jesus, ay marami pang mga naganap. Mula verse 51 at 52, sinabi po doon na biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. At doon ay nakita ng mga hentil ang pagkakatawag ang pagka-Diyos ni Jesus. Sa verse 54 nasabi doon na nasindak ang opisyal at mga kawal na nagbabantay kay Jesus at kanilang nasaksihan ng lahat ng nangyari at nagsabi na tunay na siya ay anak ng Diyos. Si Jesus ay nagsakripisyo ng sobra upang maligtas tayo. Ngunit dapat po nating maunawaan ang kanyang paghihirap ay unang parte lamang ng kanyang istorya. Ang ikalawang bahagi ay ang pagpapago na naganap matapos ito. At makikita po natin iyon sa chapter 28. Ngunit ngayon makikita po natin na ang makikita natin ang kadakilaan ni Jesus. Wala mula sa lipi ni Jesus ang nakagawa ng mga bagay na kanyang nagawa.
Sa verse 55 hanggang 56, nasabi doon na maraming mga babaeng nakatanaw mula sa malayo mula pa sa Galilea, sila'y sumunod na naglilingkod kay Jesus. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at ni Jose at ang asawa ni Zebedeo. Sa kabila ng mga kaguluhan ay naging tapat ang mga taong ito sa pagsunod sa Diyos, pagsunod kay Jesus. Alam nila na siya, si Hesus Kristo, ang anak ng Diyos Ama. Ang kanilang seguridad ay hindi nakaayon sa mga sitwasyon, bagkus ay sa kadakilaan ni Jesus. Sila ay dalisay pagdating sa kanilang pananampalataya. Ang kanilang kadalisayan at pagiging simple ang naging dahilan upang makita nila ang kadakilaan ni Jesus. Sa kabanatang ito, makikita po natin na si Jesus nga ang ating naging hari dahil sa kanyang paghihirap at pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo. At ang dahilan sa likod ng mga paghihirap na ito ay upang mapagpala po tayo. May mga pagkakataon na tayo po ay makakaranas ng mga paghihirap, ngunit ipinakita ni Jesus kung paano po ba natin haharapin ang mga paghihirap na ito. Kung tayo po ay ipinadadala ng Diyos ayon sa kanyang paraan, naway naroon ang seguridad at pagtitiwala natin na ang Diyos ang may hawak sa lahat. Tulad po sa panahon po natin ngayon, kung saan naranasan po ng ating iglesia ang makaharap ng mga akusasyon mula sa iba. At dahil po dito ay nagkaroon tayo ng Fortress Prayer Meeting. At dahil din sa Fortress Prayer Meeting na ito, nagkaroon po tayo ng mga revival meetings. Pagkatapos ay nadala ang revival na ito sa marami po nating mga kabataan. Sa parehong paraan ay nais ko pong palakasin ang bawat isa na sa taong 2025 tayo man din po ay makakaharap ng mga problema, ngunit sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, atin pong makikita na siya nga ang may kontrol sa lahat. Sa kabila ng mga paghihirap at ng kawalan ng hustisya, naroon pa rin ang Diyos na nakatingin sa lahat. Naway pagpalain po tayo ng Diyos ayon sa kanyang salita.
Panginoong Yesus, kami nagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat sa iyong pagliligtas sa amin. Maraming salamat sa kaligtasan na aming natanggap sa aming buhay. Maraming salamat sa iyong pagliligtas. Iyong kaligtasan ang siyang nagbigay buhay sa amin. Panginoon, maraming salamat. Naway siya sa atin po natin ang ating mga buhay, ating puso. Sa tuwing nakakaharap ng mga problema, nasaan po ang ating seguridad? Kung tayo po ay nakakaharap ng mga paghihirap, tayo po ba ay mabilis na matangay o kaya ay matisod? Atin pong ipanalangin ang ating mga sarili.
Panginoon, tulungan mo kami na umasa lamang sa iyo, hindi sa aming pinansyal, sa mga sitwasyong nasa paligid pa namin. Panginoon, tulungan mo kami na mag-focus lamang sa iyo. Panginoon, inaamin po namin na may mga pagkakataon na nakatingin lamang kami sa sitwasyon, sa mga bagay na nasa aming paligid. Ngunit muli, O Diyos, hinihiniling namin na kami ay iyong tulungan. Tulungan mo kami na magkaroon ng pag-ibig at pagtitiwala sa iyo. Naway patawarin mo kami. Tulungan mo kami, O Diyos, na mag-focus lamang sa iyo. Tulungan mo kami na magkaroon ng sapat na pag-ibig at pananampalataya sa iyo. Ayos namin imbitahan ng bawat isa na pikit ang inyong mga mata. Iniharap si Jesus sa gobernador at siya ay tinanong nito, ngunit sa pagharap niya kay Pilatos, si Jesus ay hindi umimik. Sa kabila ng mga paratang sa kanya, si Jesus ay nanatiling nanahimik. Na maging si Pilato ay namangha sa kanyang kabutihan. Nakita ang pagsunod ni Jesus lalo na sa kalooban ng Diyos Ama.
Naway ganitong uri din ng pamumuhay ang atin pong maisabuhay. Kahit na humarap si Jesus ng mga maling pag-aakusa, si Jesus ay naging tapat pa rin sa pagsunod sa Diyos. Naging tapat sa kanyang kalooban para sa kanya. Sa parehong paraan, ganun din po ang Diyos sa ating mga buhay. Ang Diyos ang siyang magtatanggol po sa atin. Sa ating pagtingin kay Jesus, sa kabila ng kanyang mga paghihirap, maaring tayo man din po ay nakaranas ng mga paghihirap, pag-aakusa mula sa iba, mga paratang na walang katotohanan. Naway makita natin si Jesus, ang pagsasakripisyo na kanyang ginawa
Naway tulungan po tayo ng Diyos. Panginoon, nakikita po namin kung paanong nagsakripisyo ka higit pa sa mga paghihirap na aming nararanasan. Naway bigyan mo kami ng kalakasan at pag-ibig, pagtitiwala sa iyo. Alam namin, O Diyos, na Ikaw ang Diyos na magbibigay ng hustisya para sa amin. Panginoon, ang nais mo ay ang magtiwala kami sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na umasa lamang sa iyo. Na hindi rin po kami maghuhusga ng iba. Napipiliin po naming hanapin ang iyong pag-ibig. Panginoon, alam namin na Ikaw ay kasama namin at ang iyong kalakasan ang siyang makakasama namin. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin. Palakasin mo ang bawat isa, naway pag-ibig mo ang pumuno sa amin.
Panginoon, naunawaan mo ang bawat naming paghihirap. Panginoon, naniniwala kami, nauunawaan mo kami. Panginoon, ikaw lamang ang aming tagapagligtas. Kami ay nagtitiwala sa iyo bilang aming tagapagligtas. Panginoong Yesus, maraming salamat. Ang iyong dugo ay dumanak para sa amin upang kami bigyan ng buhay. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyong pagsasakripisyo upang kami ay maging iyong mga anak. Ang aming puso ay nais na sumunod sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na huwag magtiwala o kaya'y huwag matisod sa gawa ng kaaway. Ikaw ang Diyos na tumutulong sa amin. Ikaw ang Diyos na nagtagumpay na para sa aming mga buhay. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong mga sugat, kami ay napagaling. Sa iyong paghihirap, kami ay nagkaroon ng kalayaan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, naway ang pagpapalang ito ang handog at biyaya ng Diyos sa atin. Ang siyang magpalakas sa bawat isa at siyang magpala sa bawat isa. Na kahit kami humarap sa napakahirap na mundo, kami ay magkakaroon ng kalakasan na harapin ang lahat ng mga ito. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kaligtasan. Panginoon, naway patuloy mo kaming samahan at ang iyong pag-ibig at uri ng pagtitiwala ang patuloy na manahan sa amin. Na kahit sa aming mga trabaho, sa lahat ng aming mga gagawin, sa bawat sitwasyon na aming haharapin, ay naroon ang kalakasan. Salamat, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.